Okay guys, welcome back to my channel. Magandang umagang maulan, maulan po ngayon. At magte-testing lang ako ng mga langka ko, mga langka. Ito. Yung mga langka ko. Yan. Yan, langka, Okay guys, at mga iba pang mga ite-testing ko, mga gamit o mga pampaswerte at mga anting-anting, at yung mga ibang gamit na nandito, sari-sari, may mga niyog, may medalyon, may mutya, may mga bato, may kidlat, may medalyon, sari-sari, Okay. Ang topic natin ngayon ay, kung ano po raw yung mga bawal, at kung saan lugar bawal, Okay, ito na naman po tayo. Balik na naman tayo sa una. May mga napanood na naman ako, mga matitigas ang ulo, Matitigas ang ulo. Ngayon ito, bawal po raw sa sa sementeryo, dahil may mga nag-iipong energy doon, hinihigop yung ating mga dala o yung mga gamit natin, hinihigop po raw, At meron pong bawal po raw sa sa patay. Tama po, bawal po talaga doon, Yun sa loob, pero sa labas pwede naman, Bawal po doon sa sa CR. Nako, Diyos ko, Ito, ewan ko Unang-una doon tayo sa sabi bawal daw sa sementeryo, Hindi po bawal, Hindi bawal yung mga matitigas ang ulo, Ganito lang 'yan, Ang patay, ang patay kahit kanino niyo itanong, Ang patay, kaluluwa ng patay, saan ba naiiwan 'yan? Kung hindi doon sa pinagkamatayan, 'di ba? Yung pinagkamatayan kung saan siya namatay, doon kumakawala ang kaluluwa, Nandun lang sila, pabalik-balik lang sila doon. Wala po sila doon sa sementeryo. Ngayon, dadalhin pa sa simbahan yan, yung patay na yan. Kung ang hindi lang, ang dyan, ang napupunta dyan sa, nakikitang mga espiritu o bad spirit dyan sa sementeryo, yan ay yung mga taong nagpakamatay, na hindi na bendisyonan, Sana magkaintindihan po tayo, Bawal po sa patay, Bawal po sa patay sa loob ng yung may ito yung kabao, papasok kayo sa dito sa sa loob ng bahay, ay bawal po, nahihigop po yung inyong Pero kung nasa labas po kayo ng bahay, okay lang, Okay lang. Basta wag niyo ipapasok sa loob ng bahay ng may patay. Yun lang po malinaw, At yung sinasabing bawal po sa CR, at dahil na tawag dito na babastusan daw ang ating mga dalang mga gamit. Aba, hindi po. Masyado namang sensitibo yung agimat ninyo. Kahit saan, pwede mong dalhin, Wag nga lang doon sa patay nga. Patay, Yung sabi, daw tawag dito, wag dalhin sa CR, Mali po. Di, paano yung mga sundalo? Diba? Sundalo, inuhubad pa ba nila ang mga anting-anting nila dahil papasok ng CR? Kung bigla silang rat-ratin, diba? Bigla silang tirahin. Natatay ka nadudumi ka ngayon, nasa gubat ka. Nadudumi ka. Diba? Bigla kang niratrat ngayon, wala kang wala kang anting-anting, o wala kang gamit na dala. Paano niratrat kayo di tinablan ka? Common sense nga po. Kaya nga pag yung nadudumi ka, tinatawag ako ng kalikasan. Ano ba dala mo, di ba't kalikasan? Di ba? Hindi sa philosophy, Hindi. Oras na sa sitwasyon nila, lalo sa mga sundalo, Kayo ba hahayaan yung bitawan niyo yung anting-anting nyo? Yan na nga lang ang pag-asa ninyo. Yung anting-anting ninyo.
O, yung anting-anting nyo yan. Yan ang pag-asa nyo. Ngayon huhubarin ninyo. Nasa kaligitnaan kayo ng bakbakan. O, nasa lugar kayo nang hindi nyo alam kung nasaan kayo. Tapos nadudumi ka. Hindi nadudumi ka. Ngayon wala kang anting-anting o wala kang agimat. Niratrat kayo ngayon. Talo ka. Huwag niyong anuhin yan, sabihin na nababasusan ng inyong gabay at mahina pala yung anting-anting ninyo. Diba? Naigalang daw dahil yan, kaibigan natin. Yun ang sabi, napapanood ko Ito pa. Ngayon, bawal sa sementeryo. Kung ikaw pala may atrasong tao ka, may atraso ka, at aabangan kita sa sementeryo, halimbawa lang, may atraso ka, hindi ka makakapunta sa sementeryo. Paano yung mga minamahal mo sa buhay, hindi mo madadalaw? O kaya iiwan mo yung anting-anting mo dahil bawal. Doon kita aabangan ngayon sa sementeryo dahil may atraso ka. Ikaw, diba? Dadalhin pa ba ang anting-anting mo? Hindi. Katarantaduhan, Katarantaduhan yan. May anting-anting ka na nga, iiwan mo pa? Gaano bang kahina ang anting-anting mo? Para matalo ng mga bad spirit sa sementeryo. Diba? Isip nga kayo. Bawal daw sa sementeryo. Bakit? Bakit naging bawal? Hihigupin daw ng mga masamang kung ano man na. Mahina pala ang anting-anting nyo Huwag na kayo mag-anting-anting. Huwag na kayo magtanga ng mga nyo. Mahina pala yung mga gamit nyo. Ano silbi niyan? Diba? Dinadasalan nyo naman yan. Bakit? Ang dasal nyo ba mahina? Ang dasal nyo ba talo ng kasamaan? Hindi. Ang dasal po natin ay hindi matatalo ng kasamaan kahit kailan. Pag yan ay nasa mabuti, Diba? Pag nasa mabuti kayo, nasa tama kayo, o tama yung dinadasal ninyo, kinakarga ninyo ay tama para sa Diyos, Hindi kayang talunin yan. Bakit? Itong kabutihan ba'y natatalo ng kasamaan? Saan ka nakakita ng gano'n? Diba? Ibig sabihin huwag na kayong mag-anting-anting. Local naman pala. Pinapaliwanag ko lang, Kasi magpapaliwanag siya na ang tagal-tagal, seryosong-seryoso, tapos puro sablay, Bawal sa CR. Abangan kita sa CR. Pag alam ko, nasan ka? Nandiyan ba si ganito? Ay, nasa CR po, ay, papasukin kita. Diba? Ibig sabihin, wala kang anting-anting. Yari ka. Yan lang. Joke-joke lang. Sinasabi ko lang. Joke-joke lang yan. Pero tunay yan. Sinong tangang tao magtatanggal ng yung totoong may anting-anting, ha? Yung talagang totoong may anting-anting. Sinong mag-iiwan sa Siyempre, si safety ko, buhay ko. Bigla kami rat-ratin. Diba? Yung mga ganong bagay. Nako, kaya kita mo yung mga palabas ni Ramon Revilla. Ipinasa sa anak. Di wala nang anting-anting. Ibig sabihin, hinubad. Patay. Diba? O kaya iniwan sa, papasok ng CR, iiwan isasabit. Niratrat siya ngayon, di patay. Diba? Sasabihin. Kaya, lahat yung may anting-anting namamatay Diba? Huwag na kayo magtangan. Hindi sa nagmamagaling ako nagmamarunong. Meron lang mga taong nagmamagaling. Akala mo napakagaling. Ay mali. Wala palang kwenta yung mga dinadala mong gamit. Walang kwenta. Walang kwenta. Diba? Tamaan na yung dapat tamaan. Mga matitigas ang ulo na nagmamagaling. Akala mong napakagaling. Bawal sa sementeryo. Bawal sa sementeryo aabangan kita sa sementeryo dahil wala ka palang dalang anting-anting. Yari ka. Pero hindi ako masamang tao. Para gawin ko sa'yo yun.
Sinasabi ko lang ang kahalagahan ng mga gamit ninyo. Oh, ang bawal lang po talaga na ipinagbibilin talaga, ang bawal ha, kahit sa ano, sa loob lang po ng patay, yung sa loob ng bahay ng may patay. Yung po talaga ibawal o ano, kasi mawawalan po ng bisa ang inyong mga daladala, no? Kung yan naman ay medalyon, pwede mo uling kargahan kasi medalyon yan tanso. Hinihigop kasi nila talaga ang ano, ang bertud, no? Hinihigop nila. Ngayon, kumamutya, ganun din. Kasi yun ay dagdag lakas sa kanila Nakala nila makakatulong din sa kanila, no? Kaya may nanghihigop ng ganyan. Kaya bawal. Ako pag papasok ako ng patay, kubad yan, iniiwan ko sa motor ko yung gamit ko. Bawal po talaga. Yan yan. At isa pa, bawal ipagyabang, no? Bawal. Kasi ako, no? Ako, may mga nakatago. Nakatago. Pangit naman, kung tutuusin talaga, kung magyayabang ako, yung napapanood ko sa iba, no? Sorry po doon sa tinatamaan, ano? Ang dami kong mga dapat mga ganito, ang dami ko isusuot. Ang dami. Ultimo sa, ano? Sa mga medalyon, ha? Dami ko isusuot, no? Ultimo sa mga medalyon. Yan, pag susuot ko yan. Yan. Isipin nyo kung isusuot ko lahat yan. No? Isipin nyo kung gano'ng karami. Ay hindi na po ako lulutang sa dagat, no? Grabe. Siguro kung maglalaban kami, sa dagat kami maglalaban. Ako isa lang ang dala ko. Siguradong lulutang ako No? Hindi pare, pagyabang mo lahat ng mga gamit mo, dami. Para kang maglalatik. Ayan para kang may sabit-sabit na latik. Para kung tawag dito, yung panudya. Para kang magpapanudya. Nakasabit sa leg mo, dami, lalaki. Nung nag-testing si Commander Bantugan tinatamaan ng bala. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi nga dapat ipagyabang yan. Kasi pag pinagyayabang yan, lalo lang nawawalan ng bisa yan. Kung tutusin ako, kung susuot ko lahat, talagang hindi ako lulutang sa dagat. Tama na nga, sabi ko nga sa inyo, mula't simula pa ako nagbablog ako. Sinasabi ko sa inyo, isa lang. Ayan isa lang. Alam niyo ba kung saan ginagamit ito? Pantusok ko lang sa lamig-lamig. Ayan, tinutusok ko lang yan dito sa balikat ko. Minsan ang sakit, no? Ayan, dito, sakit. Nawawala ang sakit. Yun, mga kumbaga, hindi, hindi mo para ipagyabang, no? Daming, ayoko lang tinatamaan kayo. Isuot mo lahat yung mga latik mo, no? Yung mga bao mo. Suot mo, daming ganyan. Sige nga, pa-testing mo kay Commander Bantugan yan ng ipabaril mo kung hindi tamaan yan. Nakaw. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Hindi, kung talagang, libon. Ganda ng pagkakalibon niya. Ganda pa ng pagkaka-okay. Talagang ganda ng design na bao ng libon. Isang barilan lang ni, Bantugan, wasak Libon yun, ha? Bakit tinablan? Diba? Grabe. May sinubukang Ayoko lang kasi may mga makakasakit tayo ng damdamin ng tao Ako magsalita pero sablay, no? Pinabaril yung yung talandro, butas. No? Wala kang tiwala sa nyo, kaya gano'n. Ang nakalagay, may bandera pa Parang ayoko lang magbanggit ng kasi may masasigasaan ako Ganito. Kung kayo yung mga nagtatangan hanggat maaari po, isekreto. Isa amin, ito vlog to vlog, no? Para malaman ng ng tradisyon ng Pilipino ang pagiging isang yung gumagamit ng ng mga anting-anting o mga kung nung mga anik-anik na nandito, no? Yung mga sari-sari. Kinalakihan at kinagisnan na natin ang itong mga gantong bagay sa mga taong naniniwala, pero sa mga makabago, merong hindi naniniwala at merong naniniwala. Okay. Ngayon dahil yung
Yung iba kasi, nasanay sa mga Mobile Legend, ano, doon lang sila nakatutok sa Mobile Legend. Wala silang pakialam din sa mga anting-anting na yan. Nako, malabo yan. At meron din namang bata na talaga namang bata pa lang ay talagang desidido siya magkaroon ng anting-anting para hindi siya tablan o ano ba yung kabalat-kunat gusto niyang malaman. Yan sa mga kabataan yun, ano, na gustong magkaroon ng mga taglay na kapangyarihan, no. Basta tandaan nyo lang, pinagbibiling ko sa kabutihan lang po, kanan lang po. Ako, kanan lang po ako. Ayoko pong gumamit ng kaliwa, hindi po ako harimbakal, ano. Hindi ako gumagamit ng ano, hindi ako kaliwat kanan. No. Kanan lang, purong kanan lang po ako, no. Kahit nga may mga GC ng purong kanan, hindi po ako, ayoko po sumali sa mga GC. Kasi ang nangyayari sa GC, ano, pag hindi ang dami ng tao, ay dyan ay mga magagaling, nandiyan ay mga nagpapataasan, nagpapagalingan, eh, hindi po dapat, no. Kaya nangyayari sila nag-aaway dahil ayaw nila magpatalo sa isa't isa. Kaya ayoko po ng GC, tandaan niyo yan, no. Pinapaliwanag ko lang po. Ay, dami ko nang inayawan na GC. Meron pang ano nagpasok sa akin sa ano, yung mga ano na mga mangkukulam. Ayoko. Yung mga member ng mga mangkukulam, kung paano mangkulam. Ayoko, binabasa ko lang yung mga pinag-uusapan nila. Nalalaman ko tuloy kung ano yung mga sekreto nila. No? Ako may mga GC rin na mga ano, pero hanggat maaari umaalis ako, no, sa mga GC ng mga manggagamot, yung mga nag-aaral ng mga karunungan lihim. Na umaalis ako. Kasi pagdating ng huli, sila nag-aaway, nagtatalo-talo, nagpapagalingan. No? Oo, sila mas magaling. O, ganon. Sila ang may alam. Hindi po dapat. No? Dapat magturo kayo, no? O, magano kayo. Dapat nga hindi ganyan kasi nalalaman ng ano ng lahat. No? Napanood. Dapat hindi. Dapat yan yung mga sekreto nga yan. Kaya nga, lihim No, naintindihan niyo po ba ang lihim? Napansin niyo po ba ako nagbibigay ako? Ito pinakita ko lang sa inyo talandro ko. Pero may mga orasyon pa rin po ako na nasa libreta, no? Na hindi ko naman po pwedeng ipamigay, no? Meron akong dasal ng ermitanya, no? Hindi na dasal namin araw-araw. Pero ayoko pong ipamigay. Bihira sa tao ang binibigyan ko. Yun, may pinupunta namin sa Banao, si Lola. May sarili kaming dasal. Oo, dahil yun ang bigay ng Diyos sa kanya. Sino nga naman daw tao maniniwala sa ermitanya na pinupunta namin na nakakausap niya ang Diyos? Sinong tao? Wala. Walang taong maniniwala sa kanya nakakausap niya Diyos. Pero simula pa hanggang sa lumaki siya, gabay niya na ang Diyos, no? Pangkaraniwang tao din siya, pero siya nakakausap niya Diyos. Meron nga puro password At saka ang Diyos ay malalaking tao. No, naintindihan niyo po ba? Malalaking tao. Hindi po maliliit. Malalaking tao. Kahit ako nagpakita na sa akin, pati yung gabay ko nagpakita na sa akin. Gabay ko. Ang hinihintay ko na lang ay ang ina, no? Kasi ang ama nagpakita na sa akin. Hindi yung amang nasa langit kundi si amang San Juan, no? Ayun ang aking gabay, no? Na kaya nga sabi ko sa ermitanya, Lola, nagpakita sa akin si amang San Juan Bautista. Sabi ko, paano mo nalaman? Lola, paggising ko kasi doon ko narinig yung sinabi niyang pangalan. Kasi hindi ko nga kilala dahil ang nakita ko, isang nakatayo sa harapan ko, merong tungkod na merong sa harapan niya may tupa. Yun ang nakita ko sa yung panaginip ko na yung magigising pa lang ako. Tapos nung namulot ang mata ko, narinig ko sa tenga ko, Senyor San Juan Bautista. Sabi ko, Lola, yun ang sabi sa akin. Pero yung niya, hindi ko nga kilala Pero ang suot niya ay yung balahibong yung ganyan parang tapis. Yung balahibong nakaganon. Tapos balahibo lang talaga. Tapos may tungkod. Tapos tupa. Nagpakita na sa akin. Pero unang tulog ko sa sa Banahaw, ang nagpakita sa akin, pagising na rin ako 12 pares. Pero hindi ko alam na 12 pares sinabi lang ni Lola. Sabi ko, Lola, sa harapan ko, nung pagising na ako, nasa harapan ko, mga nakatayong isang hilerang tao na banlalaki. Sabi kong gano'n, banlalaki, tapos yung isa ay kulay
itim yung buhok, kulay itim yung balbas. Tapos yung kalahatan na puro blondie. Puro parang ginto yung mga buhok, no? Tapos ang taas na tao, ang tatangos ng ilong, guwapo. Sabi ni Lolo sa akin, yun ang 12 pares. Sabi ko, anong 12 pares? Yun ang bantay. Yun ang sabi sa akin, ha? Ako hindi ko naman alam yun kasi unang tulog ko lang yan dun eh. Kaya Lola, nagpakita sa akin, no? Kaya yan, kinikwento ko nga sa inyo, no? Kung anong mga kababalagang nangyayari sa akin pag nasa Banahaw ako. At saka, hindi ka pwedeng magsasabi mo, pupunta ka ng Banahaw. Malabo yun. Hindi po natutuloy. Kaya kami, may talagang panahon, may oras, may tamang araw, no? Timing. Na magugulat kami, nandun na kami sa Banahaw. Hindi kami nagtatakda ng oras o araw, panahon. Hindi. Basta, napapadpad lang kami doon. O pang ilang balik ko na, kung sakaling babalik nga ako, 14. Isipin nyo yun. Noon kasi hindi pa ako nakakarating ng Banahaw. Napanaginipan ko na yan. Alam niyo ba ang nasabi sa akin? Pupunta ka sa isang bundok. Sa akin nandun yung gagabay sa'yo. Pero ang salita pa sa akin noon ay ermitanyo ha. Pero hindi pala, ermitanya pala. Ermitanya pala ang gagabay sa akin. Kaya si Lola nabubuhay pa. Kaya nga tanong ko kay Lola, Lola, bakit pa magasabi nga, kaya nga ako'y nabubuhay pa dahil marami pa raw akong gagabayan, sabi ni Lola. Sabi ko, Lola, isa na po ba ako doon? Yun ang salita ko. Excuse. Okay. Kaya hindi ko pinagmamagaling sarili ko, no. O katulad ng hindi ako magbabanggit ng pangalan, no. Mga ginamot ko, mga gumaling, no. Yun yung mga nagdaan sa mga magagaling at kilalang manggagamot. Bakit nagpagamot pa sa akin? Diba? Umubo sila ng yung kay NBI, umubo siya ng 13,000. Tama, 13,000 o 17. 13,000, no? Si NBI. Hindi ko nabanggitin ang pangalan. Tama mo yun. Siyempre, mapera naman siya kaya okay lang yun. Nagpagamot. Tapos sa mabigat, hindi pa yung mismo manggagamot naggamot sa kanya, kundi yung mga tauhan din. Hindi rin nakuha. Kumbaga, hindi rin nagamot. Di ba? Tapos sa akin din nagpagamot. Sabi niya nga sa akin, pang-siyam kang gagamot sa akin. Sabi niya ganun. Hindi sabi ko, sige, subukan natin. Subukan niyo ako. Ayun, sabi ko, puntahan mo ako dito sa lugar ko. Sa pinuntahan nga ako. Pang-siyam akong gagamot sa kanya. Ginamot ka. Ay, wala. Sabi ko, napakasimple lang naman itong, naingkanto ka lang pala. Hindi ka madali-dali. Pero yung may tumitira nga sa kanya na babae, kaso nga lang, engkanto ginagamit, no? Ginagamit siya na engkanto. Kaya hindi halos nawawala. Hindi siya makalakad, hirap siya lumakad, may mga bawal na kinakain. Nagpagamot sa akin, sabi niya, bro, na ako sa'yo? Umaga, ang ganda na ng lakad ko, ang ganda na ng ko. Ay, yung tawag dito, yung nakakain na ako ng gusto kong kainin. Ayun, kaya tuwan-tuwa siya, tapos sinuturuan ko, ginagabayan ko na rin siya, no? Ganon din yung nasa ibang bansa ngayon. Ang tagal, isang pamilya sila eh. Ngayon, ito, nasa abroad sila, no? Kumbaga, dumayo sila rito sa Pilipinas upang magpagamot na nakukulam sila, no? Totoo naman, nakukulam naman talaga sila eh. No, nakukulam talaga sila. Alam ko naman ang nakukulam at ang naiengkanto. Tinitira sila ng mangkukulam, no? Ngayon, nagpagamot dito. Pumunta sa mga bihas ang mga magagaling na manggagamot, no? Hindi na akong babanggit ng mga manggagamot na kilala, no? Hindi ko na pinagmamagaling sarili ko. Matagal na raw akong kinokontak ng mga yon, hindi nga lang daw ako makontak, no? Yun. Ang ginawa, hindi rin sila gumaling dito. Hindi gumaling. Bumalik ulit sila sa abroad, sa ibang bansa. At sa kanila ako nakontak. Nung nakontak nila ako, yun, hanggang sa ginamot ko sila online, ayos, naka-recover konti, pero hindi sila tinatantanan, no? Tapos isinangguni ko yan dun sa sa Laguna. Kinausap ko yung duwende, kung anong dapat kong gawin.
Ayun, sabi naman daw, titigil naman daw pag yun magsasawa din daw. Pero ang tumira kay nanay, yung napatay ko, isa lang, isang mangkukulam lang napatay ko. Pero mag-asawa sila o pamilya din ang kumukulam. Yan, ito. E di, nahuli ko, isa lang, lalaki, tsaka babae. Ngayon, isa lang ang nadali ko doon. Hindi ko mawari kung lalaki o babae yung nadali ko, no? Namatay, pinatay ko na kagad. Kasi, yun yung duwende ang nagpasanib doon, no? Yung duwende, doon sa ginagamot ko ngayon. Yung duwende ang nagpasanib, kaya sabi ko, magaling yung duwende. Dahil ang timano, kaya niyang pasanibin yung kung sino yung may gawa. No, kaya, ang iniisip nila, yung nila, tawag dito, yung kanilang, yung nasa side nila ang naggumagawa. Hindi. Mali sila nang iniisip. Ang gumagawa pala, yung dati nilang, yung tagapagbantay ng lote na inaangkin na yung lote nila, kaya pinalayas nila. Ngayon, sa sobrang galit, ikinulam sila. Yun pala ang nangyari doon. Sabi ko nga, nanay, kasi kung tawagin ko nanay na rin, sabi ko, nanay, meron po ba kayong lote na, na dito sa Pilipinas? Sabi niya, meron. May tao kayong pinabantay? Meron. Yun sabi. Ayun po yung tumitira sa inyo, mag-asawa. Sabi, oo, mag-asawa yung pinano ko dyan. Yun ang kumukulam sa inyo. Ngayon nadali ko yung isa hindi. Kaya medyo titigil yan, sabi kong ganon. Pero hindi ho natin malalaman kung yung isa na ang gagawa, Yun ang sabi ko. Dahil isa lang po nahuli. Hindi na ho nahuli, dahil hindi na ho kakayanin ng katawan ni LB. Hindi na kaya ng katawan tao ni LB. Kaya hindi ko na nahuli yung isa. Yun, dahil sa tagal, pasensya na, Nanay Bibin, ganito. Kaya yun ang nangyari, Ang ginawa ko ganito, para hindi kayo paggamot ng paggamot, yung anak nila, hindi ko na banggitin pangalan, tinuruan ko, manggamot. Ngayon po nakakagamot na siya, kaya hanga ako. Dahil sabi ko nga sa kanya, isa siyang bertudes kasi madali siya makakabisad ng mga orasyon. Masipag siyang magdasal, araw-araw. Minsan nga, 2 beses sa loob ng isang araw. Masipag siya magdasal. Yung ganito, tinuruan ko siya at kung paano, ginabayan ko siya kung paano. Ginabayan ko. E di ngayon siya na gumagamot sa nanay tatay niya. E di napakasimple, hindi na ako. Diba? E di wala naman silang bayad sa akin Diba? Lalo nga ito sa NBI hindi nagbabayad sa akin. Sabi ko wag na. Sa NBI nagbabayad sa akin Samantalang pinagpagamitan niya, ang gastos niya 13,000. Tapos sa akin siya gumaling. Sipin nyo. Tapos alam mo, hindi ako tumanggap ng niya. Pero ang ginawa niya, dahil sa sobrang tuwa niya, yung 1,000 nilagay sa bulsa ko. 1,000, salamat. Pero hindi ko hiningi sa'yo yan. Hindi salamat kung yan itulong mo. Salamat. Yan bukal sa puso mo. Ganon, kasimple. Hindi para ako'y maningil sa inyo. May sakit na nga yung tao, sisingilan mo pa. Diba? Pero hanggat maaari po, ayoko po talaga manggamot kasi wala naman po talaga akong kita. Alam niyo po ba yun? Pero nakakagaling ako. Ayoko manggamot. Ito lang. Pero hinihiling ko sa Diyos, Panginoon, yung magagamot ko, sana po ipagalingin ninyo. Kaya nga pag may sa akin, hindi po ako ang magpapagaling sa inyo. Kundi yung amang nasa langit, yung sila po magpapagaling, hindi po ako. Ako'y laang, ginamit laang ako. Kaya ang gagawin ninyo, tulungan nyo sarili nyo, humingi kayo ng tawad, kung naman pagkakasala ninyo, ay humingi kayo ng tawad, Ngayon ganito, sabi kong ganon, ako'y, ginamit laang. Ganito, sa kanya ho kayo magpasalamat, huwag po sa akin. Ganon. Hindi po yung ipagyayabong ko sarili ko, ako nakapagpagaling sa iyo. Ako ang hindi po, hindi ganon. Mali po yun. Ang Diyos po ang nagpapagaling, hindi po tayong tao. Tandaan nyo po yan. Huwag nyo po ipagyabang ang sarili ninyo na kayo nakakagamot. Yan ang tandaan ninyo. Maraming mayayabang na manggagamot, akala mo'y napakagaling. Hindi ko pinagmamagaling sarili ko. Ayoko nga manggamot wala akong kita. Kaya ang ginagawa ko, nagmumutya ako, para kahit paano, kumikita ako. Hindi po ba?
Yun ang inaano ko. Yan, dahil dito sa mga mutyang ito. Pero itong mga mutyang ito'y inaano sa akin. Kumbaga sa panaginip ko, yun ang dadating sa akin. Kumbaga, yan ang ano mo kasi may mga bisa. Katulad sa mga kidlat ko. Sinasabi nila, bro, umiinit yung kidlat ko. Sabi ko, pag umiinit ang kidlat mo, ibig sabihin, babala yan. Ibig sabihin, alisto ka, baka may mga kalabang ka lang sa paligid mo. Umiinit ang mga kidlat nila. Minsan may nagkikwento naman sa akin, bro, pag yung kumikidlat doon sa malayo, pero yung ano mo, parang maano siya, yung kumikislap. O, ganun. Mag-iinit. Maraming nagpapatunay sa kidlat ko. Yung mga kidlat, dami ko na nabigyan. No? Dami na. Yun ang sinasabi nila. Sa totoo lang, ang kidlat, kung gusto mo talagang palakasin, dito sa lan mo, no? Pero yan, may automatic na gumagana na yan. Ngayon, yung iwas disgrasya. Yan lang yan. Tapos pang-kontra sa kulam. Yan. Yun ang kagandahan. Panggamot pa sa yung mga lamig-lamig, no? Ako, yung mga masakit ko, lalat sa braso kasi sumasakit yan. Tinutusok ko lang yan, no? Itong kidlat ko to, hindi siya namamagnet. Kaya ang sabi sa inyo, ayan, hindi namamagnet. Hindi rin siya bumubula. Pero bakit suot ko? Kasi nakakagaling siya, no? Okay guys, mahaba na yung ko, no? Yung kwento ko. Kasi ngayon lang uli ako nakapag-vlog, no? Okay. Dami. At iba-iba ang uri. Ang naman, sa mga pampaswerte naman, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang pampaswerte, ayun samahan nyo ng sipag at tiyaga. Dahil ang pampaswerte ay gabay lang. Oo, may pampaswerte kayo. Hindi naman kayo masipag, tamad naman kayo, di wala rin. Samahan nyo ng sipag at tiyaga. Yan ang pinaka, dyan, puhunan. No? Yan. Okay guys. Maulan pa rin dito sa amin. Yan guys, kasi ite-testing ko lang po itong no? Masyadong napahaba ang aking kwenta. Okay. Itong aking mga langka na ito. Lumalabo na naman. Yan. Okay, ito lang po ang aking langka, Kasi minsan may naghahanap ng langka sa akin, Yan. Yan. Testing po natin kung siya ay bubula. Naku, batong bato. Lagyan natin ang ilaw. Okay. Lagyan natin ng konti. Guys, bumubula siya. At ang pagte-testing hindi po tatagalan kasi ang suka po ay nakakatanggal ng bertud talaga, Kaya ang pagte-testing ay kailangan saglitan lang. Pag alam niyo pong bumula na, anguin niyo na kaagad, tanggalin niyo na kaagad, Okay. Ayan, mga mutya langka, Yan. Langka. Tingnan natin kung siya ay bubula. Gumagalaw. Yung mga bato niya may mga aura yan. Yan, Pag nakita nyo ganyan na bumubula na siya, tanggalin nyo na kagad, Kasi para hindi humina ang kanyang bertud, Okay. Ito ba? Malabo. Tigilin natin para nakalubog. Guys, okay, malakas. Okay. Para alam yung buhay, Para alam yung buhay ang
Guys, okay. Oh. Ito pa rin yung aking ito sinasabi ko sa inyo. Tsaka ng saging. Ito yung itlog ng pugo. Para sa itlog ng pugo eh. Gusto ko nga ilaga eh. Ayan, kumakalog po yan, no? Kumakalog, no? Ayan guys. Tingnan natin kung siya ibubula. Itagilid nga natin. Ayan. Ayan, mga bulaan na. Ito lang daan-daan ang bulaan niya. Ayan. Naku, malabo. Linaw. Sige na. Linaw. Yan. Ang hina naman, ayaw bumula. Ayaw bumula. Anguin muna natin. Ayaw bumula eh. Nakita nyo guys, ayaw bumula. Ayaw bumula. Ito isa. Tingnan natin kung bubula yan. Yun na. Ayaw din bumula guys. Susubukan ko kung gagana to ha. Ilagay muna natin dyan. Susubukan ko kung ano, uorasyonan ko, no? Wait lang. Yan guys ha. Orasyonan ko. Yan guys. Susubukan po natin uli ano kung ito po ay bubula o hindi ano. Okay. Yan. Ayan guys. Nirasyonan ko lang po yan. Kaya nabuhay no. Pero kahit kailan hindi po ako nagbibigay basta-basta ng mga orasyon ko na pambuhay no. Guys, nabuhay na. Ayan. Kanina, nakita nyo naman, wala naman pong bula, ano. Pero, ngayon po may bula na, ano. Ito, kabila. Ayan, ayan guys, sumubula na siya. Lakas, oh. Okay guys, sanguin na natin para, ano, no, hindi mawala ang bertod ng aking idinasal, no? Okay guys. Ito yung mutya ng saging na naging bato. Nakakita na kayo ng mutya ng saging na yung kumakalog na po. Yun ay yung mutya ng saging sa banaw na kinukuha namin doon, no? Pero ito naman eh, ano, tawag dito eh, bato, no? Yun eh, bunga yun eh. No, bunga. Ito yung naging bato na to. Linaw. Titingnan po natin kung siya po ay bubula pa. Mutya po ng saging yan na naging bato, no? Ayan, tagal na rin ito sa akin noon pa. Mutya ng saging. Ayan. Okay. Kaya hindi siya nakalog dahil siya ay purong bato na. Okay.
Kakaiba yan. Tingnan nyo, may mga parang guhit yan. Ito, ayan. Iba guhit niyan. Linaw. Ayan. Ayan, saging, puso ng saging. Ganun. Ayan, tingnan nyo po, may mga parang guhit siya. Linaw. Okay. Okay guys. Hanggang sa muli. Maraming salamat po mga masugid kong mga taga-subaybay. At sa mga bago lang naka-subscribe po, paki-like and share niyo lang po, no? O pinutin po ang notification bell para lagi po kayo naka-update sa mga ipapost kong video. Kaso nga lang ngayon medyo madalang ako mag-vlog, no? Dami ko rin po kasing ginagawa. Okay guys. Maraming salamat po sa ating lahat. Okay. Pagpalain po tayong lahat at gabayan. Okay. God bless po sa ating lahat.